Masgasig ang Department of Transportation (DOTR) na tapusin ang feasibility study para sa 100.64 billion pesos train project sa Metro Cagayan de Oro o ang Mindanao Railway Project (MRP) Phase 3 sa unang quarter ng susunod na taon, ayon sa Public-Private Partnership (PPP) Center ng Pilipinas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni PPP Center Deputy Executive Director Jeffrey Manalo, sa isang panayam noong nakaraang linggo sa Quezon City, na isinapinol pa rin ang pagsusuri sa 54.8 km intercity passenger at cargo railway system. Sa isang feasibility study, tinitingnan ng gobyerno ang pagkakahanay ng RILES, ang halaga ng panghuling proyekto nito, epekto sa ekonomiya at iba pang mga kaugnay na bagay. Sinabi ni Manalo, the next step there is, based on the study, they will finalize the project approval documents and submit it to the appropriate approving body depende sa final terms. Ang sistema ng RILES ay idinisenyo upang mag-ugnay sa mga sentrong pang-industriya at komersyal sa Hilagang Mindanao at magbigay ng koneksyon sa Laguindingan International Airport, ang port ng Cagayan de Oro City, ang Mindanao Container Port at mga industrial na estates. Ang buong Mindanao Railway ay umaabot sa 1,544 na kilometro, na naglalayong suportahan ang koneksyon sa mga pangunahing lungsod tulad ng Davao, General Santos, Cotabato, Zamboanga at Surigao, bukod sa iba pa. Noong nakaraang taon, pinagkalooban ng PPP Center ang MRP Phase 3 ng 100 milyong pesos, pondo para sa feasibility study nito sa pamamagitan ng Project Development and Monitoring Facility, PDMF, ng ahensya. Ang PDMF ay isang revolving fund na pinamamahalaan ng PPP Center para suportahan ang mga proyektong pang-imprastruktura sa bansa. Nauna nang idiniin ng DOTR ang pangangailangan para sa mas maraming railway system sa kanayunan na sumusuporta sa parehong paggalaw ng mga pasahero at kargamento. Binanggit nito na ang tanging 14 sa 81 probinsya, o 17.3%, ay may operasyon o inaprubahan ng pamumuhunan ng mga interregional na RILES. Ito ay kapansin-pansing mas mababa kumpara sa mga kapitbahay ng bansa na Vietnam, 41.3%, Thailand, 55.3%, at Japan, 97.9%. Bukod sa RILES ng Mindanao, ginagawa na rin ng DOTR ang North-South Commuter Railway, na magkakaroon ng 35 istasyon na sumasaklaw sa 28 local government units mula Pampanga hanggang Laguna. Ito ay idinisenyo upang maghatid ng higit sa 1 milyong pasahero araw-araw. Samantala, narito ang development ng konstruksyon ng Clark Airport sa ilalim ng istasyon ng tren sa Clark International Airport. Ang underground station ay mag-uugnay sa paliparan sa mga tren na papasok o mula sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila, at Laguna. Samantala, inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga disenyo para sa bago nitong polymer o plastic na mga banknote na nagtatampok ng mga hayop na katutubo sa Pilipinas bilang kapalit ng mga pambansang bayani. Sinabi ng BSP na iniharap nito ang mga bagong disenyo para sa 500, 100, at 50 piso kay Pangulong Marcos Jr. noong Huwebes,
Kasama rin sa First Philippine Polymer Banknote Series ang 1,000 piso bill na ipinakilala noong April 2022. Ayon sa Bangko Sentral, ang mga bagong panukalang batas ay nagpapakita ng mayamang biodiversity at kultural na pamana ng Pilipinas, dahil nagtatampok ang mga ito ng mga larawan ng mga katutubong at protektadong hayop at halaman kasama ng mga tradisyonal na lokal na disenyo ng habit. Ang Polymer Series ay nagpapataas ng kamalayan sa mga nanganganib na species ng bansa, nagsisilbing simbolo ng pagkakakilanlang Pilipino, at nagpapaunlad ng pambansang pagmamalaki, sabi ni BSP Governor Remo Lona. Tampok sa 1,000 piso bill ang Philippine Eagle at Sampaguita Flower, ang 500 piso bill naman ay tampok ang Visayan Spotted Deer at Acanthophippium mantinianum. Ang 100 piso bill ay nagpapakita ng Palawan Peacock Pheasant at Ceratocentrine Pheasantly, habang ang 50 piso banknote ay nagpapakita ng Visayan Leopard Cat at Lanutan ni Vidal. Pinapanatili din ng serye ang mga kapansin-pansing elemento mula sa mga paper banknotes, na nagbibigay diin sa likas na kagandahan at artisanal na sining ng Pilipinas, sabi ng BSP. Tampok sa 1,000 piso bill ang Tabotaha Reefs Natural Park, South Sea Pearl, at ang Tinola Wave Design. Ang 500 piso bill ay nagpapakita ng Puerto Princesa Subterranean River National Park, Blue Nape Parrot, at Southern Philippine Wave Design. Ang 100 piso bill ay nagpapakita ng Mayon Volcano, Whale Shark, at Bicol Region Wave Design, habang ang 50 piso ay nagpapakita ng Taal Lake, Native Maliputo Fish, at Batangas Embroidery Design. Ang Polymer Banknote Series ay magkakasamang magpapaikot sa tabi ng mga papel na banknote, key, parehong polymer at paper banknotes ay maaaring gamitin para sa mga pagbabayad. Sinabi ni Remo Lona na kailangan ng banknote sa kabila ng pagtaas ng cashless transactions.